Magandang araw at welcome sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa mga kaibigan natin na sumusuporta. At kung ikaw ay isang technician o may-ari ng ganitong flat TV, ito ay isang smart TV na Sharp. At sana ay makapagbigay ako ng idea. At kung bago ka lang sa aking munting channel, pa-like na lang at pa-subscribe kung paano natin in-repair. Diretso na tayo sa ating video. Let's go! So ito yung ating tanggap na repair na 32 inches. Ito yung model niya, LC-32SA4500X. At ang kinocomplain nga dito ay yung nag-o-off dahil sa on and off ang problema niya. So nabubuhay minsan tapos mamamatay na siya. At ito yung model na to, yung medyo bago na siya, at yung pinaka tack switch na power na lang yung nakalagay, yan yun. So yan yung pinaka main power niya, so wala nang iba. So yan din yung pipindutin mo kung bubuksan yung service mode. Yan yung kino-complain, nagbi-blink. So nabubuhay siya tapos mamamatay, magbi-blink. So dito tinry nating ibuhayin. Yan. Nabubuhay siya mga kaibigan. So tinesting natin ito para makita natin yung sinasabi niyang nagbi-blink yung indicator light. Katabi natin yung pinaka-customer natin. Yan. So sabi dito, nabubuhay siya o tumatagal ng mga hanggang 30 minutes. O minsan mabilis lang, mga ilang minuto lang nag-o-off na, tapos nagbi-blink yung pinaka-indicator light niya. So ang idea natin dito, maaaring yung backlight. Pero yung pag-analyze natin dito, maaaring yung supply, hindi yung mismong backlight. Kasi tumatagal yung kanyang pagbuhay o yung pag-on niya. So hindi na natin patatagalin, skip na natin muna kasi yun naman talaga ang ating isusolve, yung nagbi-blink yan. So namatay ulit siya. Tapos pag binuhay mo, minsan nabubuhay ulit siya pero wala na yung picture niya. Pag binuhay mo yan, pag binuhay natin, wala naman yung picture. So yung idea natin dito nung una nating tignan o yung hindi pa natin nabubuksan, maaaring yung supply ng backlight, pwedeng yung mismong backlight. So tulad ng sinabi natin, tayo ay nakapag-repair ng mga ganito na at nakapag-upload na rin, mga ilang taon na nakakaraan, siguro 3 years na yon. Yun yung mga lumang Sharp, mga basic TV pa. So ito ay smart TV na. So ang gagawin natin, check muna natin yung supply ng backlight. So yun ang ginawa natin dito. So pwede kasing yung power supply din dito yung naging problema dyan kasi. So ayan, pag minsan hindi siya nabubuhay, namamatay agad. So minsan kailangan i-press mo yung yung power, yung button niya sa hulihan ng matagal, tapos mabubuhay siya. Minsan nagi-green lang yan, tulad yan, no? Nung buhay natin, nagbi-blink lang pero walang display. Hindi mo lang nagpakita yung logo. Tapos tinis natin ito, may sounds pa siya. Kaka-sound siya. So ibig sabihin, maaaring yung
backlight o yung supply ng backlight. So nakagawa tayo ng mga ganito na ibang brand. Nagpalit tayo ng isang buong module ng power supply. So itetest muna natin dito mga kaibigan. So sa mga kapwa natin technician na maring bago pa lang, so maring makatulong sa ito kaibigan. Sana makapagbigay ako ng idea dito. Siyempre alam na ito ng ating mga master technician. So tinest muna natin dito yan mga kaibigan. So nakapix na yung ano rito, yung nung buksan natin nakapix na yung linya ng backlight. Nung i-test natin dito, so wala siyang supply. So i-test natin dito sa nung i-test natin dito sa negative ground, yung naka-ground yung ating tester, yung negative side. So may nabasa tayong supply. So, nasa 30 volts. 31. So ibig sabihin nawawala dito yung negative side o yung negative supply niya. So yung iba yung ginagawa ng ibang technician, ginaground dito sa body ground niya kasi negative yan. So umiilaw dyan. So hindi lang natin yan ginawa kasi pwede kasing kung tataas ang supply ng backlight, pwedeng madamay yung pinaka main board. So hindi natin ginawa yung ganong diskarte. So nag-try din tayo dito na i-repair to mga kaibigan, itong power supply. So may mga kausap naman tayo dito na mga technician, tapos may mga kakilala tayo na pwede nating hanapan ng mga ganitong board o yung itong power supply. So may kausap tayo dyan na pwede natin kuhaan. Naka-standby pa rin siya mga kaibigan. So dito mga kaibigan, pinakita lang natin na nag-try tayo mag-check at i-repair itong board. Ano yung mga chinek natin, pinalitan. So yung iba dito, pinapalitan ng mga MOSFET niya doon sa may mismong backlight. Sa driver ng backlight niya, yung IC. So nag-try tayo ditong palitan yung autocoupler, pero hindi natin nga ginawa yung mga hindi natin ginagawa kasi yung mga tinatawag na 4 wires. So ang idea lang kasi natin talaga dito yung supply ng backlight ang nawawala. Hindi rin tayo dito nagpalit ng backlight kasi doon pa lang sa pag-analisa natin, tumatagal siya ng mga kalahating oras. Ibig sabihin, okay ang backlight niyan. Ang pinaka-idea lang talaga natin nasira dito ay itong driver ng backlight, itong IC. So nag-try lang tayong palitan to mga kaibigan. Pero ang talagang gusto natin dito mangyari ay palitan yung isang buong board. So mas sigurado kasi tayo sa ganun dahil
Umiiwas tayo sa back jab. So, nag-test tayo, nagpalit tayo ng autocoupler, hindi gumana ng MOSFET. So ayan, wala pa rin. So bali hindi lang natin napakita dito, nagpalit tayo dito ng pinaka-driver ng backlight, yung IC nya. So gumana doon, kaso meron tayong hindi natin kinasalang yung kanyang yung ni-repair nating power supply, kasi may kinakuhaan na tayo ng power supply na talagang sa tingin natin okay. Umiiwas kasi tayo nga sa back jab. So yan yung pinalitan natin dyan. Nag-try lang naman tayo magpalit, pero nung i-test natin kasi ang gumana, hindi lang natin napakita. So may nakuhaan tayo sa kakilala natin ng power supply nga, kaya yun ang inilagay natin. So dito nga pala yan yung board na kinuhaan natin sa isang lumang power supply ng Sharp din. Magpalit tayo dyan ng MOSFET, ng autocoupler, hindi rin gumana, hindi rin hindi rin lumitaw yung negative na supply nya. So doon lang sa dyan sa may IC, yung pinaka driver IC nya, driver ng backlight, hindi lang natin na videohan at napakita nung testingin. Pero since nga nakakuha tayo ng power supply na okay pa siya, na mukhang okay pa yung backlight, yung power supply, yun na lang ang inilagay natin para iwas back jab. So yung gagawin na lang siguro natin dito, magiging reserva na lang natin itong pinalitan na natin na to. Itong yung dating power supply nya. So yan yung pinalitan natin. Kinuha natin yan doon sa lumang power supply ng Sharp din na 32 inches. Bali basic TV lang yon. Pero yan, magiging reserva na lang natin siguro yan mga kaibigan. Kasi nung ginagawa natin ito, may kausap na tayo na makukuha natin ng mismong board nya. So tulad ng sinasabi natin, hindi tayo nag-repair o nagmo-modify basta-basta kung meron lang tayong pamalit. Una kasi maruming tingnan dun sa board. So pwede rin itong pwede rin yung diskarte na palitan ng modified na power supply ng backlight o yung mga DIY. So pwede rin yan gawin. So hindi na lang natin yan ginawa dahil nga mayroon tayong nakuha ng mismong board nya, board ng power supply. So yan, nabuhay kagad siya. Madali siyang mabuhay na pati kikita kagad yung logo. So ibinabad lang natin ito ng mga ilang oras. So hindi niya siya nag-o-off. Yeah. So, yan. Bali naka-standby pa lang yan mga kaibigan. Meron siyang parang wallpaper. Yan dito mga kaibigan, hindi na rin natin pinogram o binuksan yung service mode. So hindi na tayo nag-reset. Kasi ang talagang suspecha natin dito isang board. Ito yung ginawa natin mga kaibigan na Sharp. So ulitin lang natin yung pagbukas do sa service mode. So naka-unplug siya. I-long press mo kaibigan, tapos i-plug mo. So pag nagbi-blink na siya,
itap po ng 2 beses yung power, tapos i-long press. Pagkatap po ng 2 beses, long press. Tapos pag kulay green na yan, at lumabas na yung logo niya at yung service mode, so tanggalin mo lang sa pagkaka-press. So i-program mo na, kaibigan. So tulad din naman na dati ng mga lumang model ng Sharp yung pagpo-program, so kabisado na ng mga technician yan. So yun lang, kaibigan, sana nakapagbigay ako ng idea kung ganitong brand at trouble yung ginagawa. Maraming salamat at see you on my next video, mga kaibigan. Magandang araw sa ating lahat, lalo na sa ating mga ka-technician at mga kaibigan dito sa YouTube.